Panigong bagong taon. Ayan. So, kanina lang po habang nagpupuri tayo, inaalala ko, ang daming pwedeng mangyari talaga no, sa loob ng isang taon. Diba? Hallelujah! And yun nga po, marahil yung iba sa inyo, yung 2024 nyo ay grabe, nagpamalas talaga si Lord ng mga mahiwagang bagay, diba? Na-witness nyo yung mga vision board nyo, na natsa-checkan isa-isa yung mga item, hallelujah. Pero gusto ko rin po kayong i-encourage na hindi man na-cross out lahat no, ng inyong mga panalangin ngayong taon, hindi naman po nalilimitahan ang ating Diyos sa kalendaryo. Tama po ba? So basta binigyan ka niya ng pangako, magpapatuloy yan kahit ilang buwan pa ang magtagal. Dahil sa Kanya, hawak niya ang lahat ng mga panahon. Meron siyang binigay na takda yung panahon niya para dyan. Kaya panghawakan niyo po yan kahit na hindi niyo pa nakikita. Ayan. So actually, doon tayo patungo ngayong hapon. At isa pong napakalaking pribilehiyo lagi po no, na maghatid ng salita ng Diyos. So ako po si Katz. Kung kayo po ay bago lamang sa New Life, ayan po, nagpapakilala lang po ako. Hi. Lalo na po sa ating mga manonood sa online. Ayan. And ang ating mga pastors ngayon ay nandito rin po para sa ating lahat. Kung meron po kayong mga gustong ipanalangin pagkatapos ng service, wag po kayong atubili. Salamat po, Pastor Millet. Ayan, so, ang ganda po na, naalala ko kasi yung watchword natin nung binigay sa atin ng ating pastors nung January. Naalala niyo pa ba? Opo. Ang watchword ay? Wow, ang galing naman ng staff ng New Life. Talaga naman, amen. Dapat lang. Ayan. At ang ganda po kasi hanggang sa pinakadulo ng taon, may mga ilang araw pa pero yung pinakahuling linggo, Sunday ng taon ay ito pa rin po yung pinanghahawakan natin na tayo ay nakaangkla sa presensya ng Panginoon. So, doon po ang ating mensahe nakafocus ngayong hapon. Pero bago po yun, meron po akong gusto lang pong balikan. Siyempre mga uso ngayon yung mga reminisce, di ba? Yung medyo babalikan mo yung mga alaala. Nag-life group kami nung isang gabi ng aking mga ladies. Ayan. Tapos, don't worry, hindi ko kayo ibubuking. Pero nagkukwentuhan kami tungkol sa mga childhood namin. Tapos, so naalala ko nung college ako, meron akong architecture 101 na class. Yun. So, engineering po kasi yung aking natapos sa kolehiyo. So, meron kaming klase na tinuturuan kami kung paano mag-drawing ng perspectives. Yan. So, perspective, ito po babasahin ko muna ha. So, ito yung representasyon ng isang 3D na bagay. Lahat po naman itong nakikita nating objects dito sa mundo, 3-dimensional yan. Pero kapag dinrawing mo kasi sa papel, nagiging 2-dimensional. 'Di ba? Pero para po mas magkaroon ng buhay yung larawan, kailangan lagyan mo ng konting-konting angle dyan. So yun yung tinuro sa amin sa Architecture 101. Alam ko po si Pastor Josel ay architect. Tama po ba? Meron pa po ba dito na yun po ang tinapos? Yes, amazing. O kaya may kinalaman kayo sa construction ng bahay. So, nagigets nyo, di ba, yung ganitong usapin. Meron akong konting activity yan, kasya pa naman sa time. Thank you, Jesus. Kung meron kayong mga papel ngayon at ballpen, gusto kong mag-drawing kayo ng bahay kubo. Or kung wala naman, imagine nyo na lang sa mga isip nyo. Pag sinabing bahay kubo sa bukid, ano ang inyong naisasalarawan? Ayan. Bahay kubo sa bukid. Meron akong mga kinonsyaba kanina dyan ng mga staff ng NRTC. Pinadrawing ko sa kanila. So anong pumapasok sa isip mo pag nagdrawing ka ng bahay kubo? Patingin nga ako ng mga pinagsusulat nyo. Ay, nandito ba? Nandito. Ayan. Tapos, may mga tinanong din ako kanina. Wow, ang galing. Pag bahay kubo talaga, hindi mawawala ng hagdanan, bintana, ano pa? Oh, ito, sobrang extra niya. Meron pa siyang puno ng nyug. Tapos may walkway.
Kanina, pinadescribe ko dito sa isa kong kaibigan, bukid. So, merong palayan. Meron bang palayan? Parang ganito po. Ayan. So, iba-iba kasi yung mga... Ayan! Diba? Pambansang drawing yan ng mga bata eh. Ganyan, huwag kayong magsinungaling, ganyan kayo mag-drawing. Nung bata kayo. Pero hindi ko po to drawing by the way. Magaling po ako mag-drawing. Huwag yabang. Hindi, pero nakuha ko lang po to sa internet. Kung kanino mang anak, kung anak niyo po ang nag-drawing nito, pasensya na po. Pero 'di ba, parang may ganito talagang common ground tayong lahat, no? Yung sumisilip pa yung araw, so hindi mo maintindihan kung sunrise ba yan o sunset. Gusto ko yung may kalabaw. Tapos yung iba may mga ano kaya yun? May ibon? Ay hindi, damo, no? So may palayan ka dyan. Ayan, meron ka pang mga babuyan. So pag sinabi mo kasing, pag binigyan ka kasi ng isang salita, no? Yung imahinasyon mo tatakbo. Tama po ba? 'Di ba? Pero nahihiwagaan ako minsan eh. Tulad na lang ng, ay hindi, sige, ayoko mag-rabbit trail. Wala na akong time. Pero nahihiwagaan ako na kahit saang lupalop ng Pilipinas ka magpunta, ito talaga yung pambansang drawing natin. Saan kaya galing yun, no? Wala namang internet nung 90s, di ba? Hello, mga buhay, mga batang 80s, 90s dyan, at yung mga nauna pang dekada, di ba? So sabi ko, feeling ko alam ko kung bakit ito yung pumapasok sa isipan natin nung bata tayo. Kasi nakikita natin sa libro. 'Di ba? Sa mga textbook natin, yan yung mga pinapakitang drawing sa atin. So matik, tas naglalaro na lang yung mga isipan natin. Alam nyo, parang ganun din kasi sa buhay ng pang-espiritual. Meron tayong batayan at ang batayan na iyon ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang ating mga Biblia, kaya napakamahalaga po na tayo ay nagbabasa ng Biblia dahil doon nakasulat ang kalooban ng Diyos. Para malaman natin, ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ko? Ano ba, Lord, ang gusto mong lakaran ko sa darating na bagong taon? Ano yung mga bagay na kailangan kong iwan? Oh, kasama yun. Kasama yun. Ano yung mga bagay na kailangan kong baunin at bitbitin? Kasama yun. At lahat yun ay nakapaloob sa kanyang salita. At meron tayong banal na espiritu para tulungan tayo sa bagay na iyon. So yun ang tinatawag na perspective. Kapag merong salitang ibinigay sa iyo ang Diyos, hindi lang perspective mo, hindi lang pananaw mo, pero ang mahalaga at ang mas tama ay nakukuha natin ang kanyang pananaw. So ang ating mensahe po ngayong hapon ay nagngangalang, nakikita mo ba ang nakikita niya? Nakikita mo ba ang nakikita niya? Lalo na patungkol sa buhay mo sa darating ng mga araw, linggo, buwan at taon. Amen? Amen. Magpa 5 years na after the pandemic. Grabe no? Minsan, nagmamall kami ni na papa at mama nung isang araw. Ang daming tao. Sabi ko, I can't imagine no, na 5 years ago, 4 years ago, may time na hindi tayo pwedeng lumabas. Na bawal lumabas. Nalala niyo pa ba yung bawal lumabas? Bawal lumabas. Yung mga Gen Z na lang yung nakakaalala nun. Pero yun po, babalik tayo dito. Nakikita natin ang nakikita ng Panginoon. At ang nakikita ng Panginoon ay tiyak na mas further, mas malayo at mas tumpak kesa sa nakikita natin. Kasi meron tayong dahil tao lang tayo, check nga muna kung tao tayo. Yan, tao tayo. Tao yung katabi mo. Yan. Yan. So dahil tao tayo, meron tayong natural na limitasyon. At doon papasok ang kahabagan ng Panginoon. Ang kanyang awa at ang kanyang pangako. Kaya napaka-importanting tayo ay nakasandig sa Kanya. Sabi po sa kanta kanina, ang Panginoon ang ating sandigan sa bawat panahon. Totoo po yun, New Life, na ang Panginoon dahil siya ay Diyos at siya ay nandun na, nauna na siya sa atin.
Ginawa niya ang lahat ng mundo at lahat ng panahon bago pa man tayo ipinanganak, bago niya pa man tayo nilalang dito sa mundo, bago pa tayo inisip ng mga magulang natin, di ba po? May plano na siyang mabuti at maganda para sa atin. At yon ang ating batayan kapag tayo ay iniisip natin ano ba dapat ang aking pananaw sa buhay. So may mga bagay na pagpalit-palitin man ang kalendaryo, no, o mag-iba-iba man yung panahon, sang lupalop ka man ng mundo, dalhin Lord sana sa Japan, di ba? So merong mga hindi natin pwedeng bitawan. Dapat nating panghawakan at ito ay matatagpuan sa 1 Corinthians, unang Korinto, 13, versikulo 13. Samantala, nananatili ang tatlong ito. Basahin nga po natin. Una, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So ngayong hapon, dito po tayo tutuon sa pangalawa, ang pag-asa. So pero meron pong relasyon yung tatlong yun eh. Hindi yan pwedeng paghiwa-hiwalayin, okay? So parang triplets po yan. Pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Ang pag-ibig na galing sa Panginoon, yung agape, no po? Ito yung pangkabuuang motibo. Kahit anong anggulo mo tingnan, pag-ibig ng Diyos ang dahilan. Pag-ibig ng Diyos ang magiging motibo mo sa pagbibigay, ang pag-ibig ng Diyos ang magiging motibo mo para sa iyong pamilya, para ikaw ay magtrabaho, para ikaw ay magsilbi sa kanyang tahanan. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ang motibo mo at determinasyon mo para ikaw ay magpatawad. Amen. Amen. So kailangan po yun. Ang pag-asa naman, ito yung pananaw natin, yung binabanggit ko pa po kanina pa po na perspektibo natin. Ito yung larawan na nabubuo sa isipan natin. So ito yung pambansang drawing, yung pag-asa. Ang pananampalataya naman, ito yung kulay sa larawan. Ito yung nag-drawing ka, pero kinulayan nyo. Yung nakalabas sa GC nyo, yung usapan nyo na mag-outing. Yan yung pananampalataya. So ito yung nagbibigay ng patunay na ang mga bagay na isinasalarawan natin, batay sa salita ng Diyos, ay totoo. Hindi tayo wishful thinkers. Hindi lang siya, yung imahinasyon natin, hindi naglalaro sa kung saan-saan. Meron pong direksyon. Yung imahinasyon, may batayan, may paninindigan yung ating larawan sa isip natin. Noong 2019, may dala akong 20 pesos dito, lumang 20. Ayan. Sige po, para sa mga inaanak ko, biro lang. Pero nung 2019, nagkaroon kami ng trip sa Lamot. Meron po tayong New Life sa Ifugao, sa Lamot. Tapos nag-side trip kami, kasama ko po si Pastor Paul, Pastor Heidi Giage. Tsaka yung isa pa naming volunteer noon, si Krisha. Ayan, so hi Krisha, nasa Canada siya ngayon. So, first time ko noon na makita in person yung rice terraces sa Ifugao. Yung dating nakikita ko lang sa likod ng 20 pesos. Ito nakikita ko lang siya dati sa mga textbook ko din sa school. Tapos ngayon, nasa harap ko na siya, 'di ba? Sa naabot yung 20 pesos mo. Meron akong picture diyan eh. Oh, 'di ba? Sa naabot ang 20 pesos mo. Tapos yung tanawin mo, ay grabe, sobrang breathtaking. Sa next picture. Iba yung dating. Low quality lang po yung picture, pero high definition po siya in person. So grabe, iba yung pakiramdam na kasama ko rin sina Pastor Ed and Pastor Millet. Second time akong pumunta doon, 2022. So parang ganun po yung gusto kong ipakita sa inyong illustration or example. Nakikita lang natin, naririnig lang natin, 'di ba? Na-describe lang siya sa atin ng mga ibang tao na nakapunta na doon. Tapos tayo, na-imagine natin yung sarili natin na, oh, sige, punta ako dyan. Pero pagdating talaga natin doon, pag yung pangako ng Diyos ay nakita mo na na-fulfill na sa buhay mo, dati naririnig mo lang, may pinagaling ang Panginoon. Oh,
yung pamilya na yun, pinrovide ng Lord ng pang-tuition ng kanilang mga anak or nagkaroon ng breakthrough. Nababasa ko lang dati yung mga testimony ng ibang tao dito. Pero ngayon, nakikita ko na, nandun na ako sa kabilang side. Yon ang pananampalataya. Meron kang matinding panghahawakan. Dahil alam mo na yung larawan na nakalagay sa likod ng 20 pesos mo, 'di ba, ay tunay, ay totoo. 'Di ba? Pero ngayon, hindi tayo magsistick lang sa 20 pesos. Doon tayo sa K. So meron akong 3K para sa atin ngayong hapon na mayroon tayo dahil sa pag-asa na galing sa Panginoon. Okay? So, alam natin na maraming opportunity sa mundong ito na mawalan tayo ng pag-asa, na madismaya tayo. Nadismaya na po ba kayo ever in your life? Yes. Tama po ba? Meron pong mga bagay na hindi, it's not going our way. May mga pagkakataon na ito yung inasahan natin, tapos hindi nangyari, tapos may nasayang. Totoo po yun. Nagpapakatotoo lang tayo na sayang resources, nag-invest ka dito, tapos biglang wala, or nagbigay ka ng buong-buo mo, tapos niloko ka lang pala. Pero, pero pagdating sa Panginoon, ang hangarin niya para sa atin ay laging natutupad. Amen? Amen. Hindi man sa kaparaanan na iniisip natin, pero lagi itong darating sa kaparaanan na kailangan mo. So 3K na mayroon tayo dahil sa pag-asa. Mayroon akong tigpa 5 minutes para i-discuss yung bawat isa. Una, mayroon tayong kapitan. At yan ang Panginoong Jesus. Kung ikaw ay nakasakay sa barko, kung ikaw ay parte ng kaharian ng Diyos, kung ikaw ay tinatawag niyang anak, lahat ng anak ng Diyos, taas ang kamay, dapat po lahat tayo ay nagtaas ng kamay. Ulit-ulit, lahat ng anak ng Diyos ay magtaas ng kamay. Hallelujah! At iwagayway. Iba talaga yung dating ng 3 p.m. Napakamasunurin. Very good. Yan. So, kung kayo po ay anak ng Diyos, kargado ka niya. Siya ang bahala sa'yo. Sabihin mo ngayon, bahala ang Diyos sa akin. Bahala ang Diyos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo. Hindi yun baka naman yung iba, bahala na ang Diyos sa'yo. Hindi po ganun ha. Yung pagbigay natin, yung pagbaling natin sa Panginoon ng yung ating trust, yan, ng ating buong puso, ay hindi po bahala ka na Lord. No, meron pong kaakibat ito na talagang alam natin na hawak-hawak, tangan-tangan niya tayo. Sabi po sa Roma 15:5, nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. So siya ang ating Diyos ng pag-asa. Siya ang Diyos na nagpapalakas sa atin, nagpapalakas ng loob. Kaya kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, alam ko mas madaling sabihin pero yun po ang binibigay sa ating katiyakan ng Panginoon pag tayo ay tumawag sa Kanya dahil siya ang Diyos na nagbibigay nun, hindi niya po yun pagdadamot sa atin. Sabi rin po sa Hebreo 6:18-19. Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Hindi siya parang tao. Hindi siya yung kapitbahay mo na nanchichismis sa iyo. Hindi siya yung kawork mo. Ayoko na. Sige. Pero siya ay Diyos. Siya ay Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Hindi siya nagsisinungaling tungkol sa dalawang bagay na ito. Una, ang kanyang pangako at pangalawa, ang kanyang sumpa. At dahil sa dalawang bagay na ito na di mababago, tayong nakatagpo ng kanlungan ay magkakaroon ng lakas ng loob na panghawakan ang pag-asang nasa ating harapan. Tignan niyo po kung paano dinedescribe ng Biblia ang pag-asa. Nasa ating harapan. Kung ikaw ay naghahanap sa kung saan man, huwag mong hanapin sa kung nasaan wala. Malamang, nasa harapan mo ang pag-asang dinudulot ng ating Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Amen? Meron pa po sa verse 19.
taglay natin ang pag-asang ito, ibig sabihin meron ka na. Taglay natin ang pag-asang ito. Sige nga, hawakan nyo. Hawakan nyo yung pag-asa. Yes, notice nyo, hindi ganito yung hawak nyo. Ganito yung hawak nyo. Yan, dahil buo yung pag-asa na yan. Taglay natin ang pag-asang ito bilang tiyak at matibay na angkla na ng ating kaluluwa, isang pag-asa na umaabot sa kabanal-banalang dako sa kabila ng tabing ng templo. At sa susunod pang verse, sabi dito na una si Jesus na siyang ating mataas na pari, high priest. At siya ang nauna doon. So ang pag-asa natin ay nakaangkla sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi po fairy tale ang ating pinaniniwalaan dahil meron po tayong katibayan. May ebidensya ba? May evidence po ang Panginoon sa buhay natin. Amen? So, ang tanging paraan para hindi tayo madismaya ay sa Panginoon natin ibigay ang ating problema. Ibaling natin sa Kanya ang lahat po ng ating agam-agam. Ibigay mo sa Kanya ang lahat po, pati yung lakas mo. Weakness and strength. Surrender it to the Lord. At panoorin niyo po kung paano siya kumilos sa buhay mo. Paano siya magpakitang gilas sa iyong buhay. Pag sinabi ng Panginoon, tutuparin niya yan ng may katiyakan. At minsan, ito po, kasi maraming example sa Bible na nakaka-relate tayo, no? So, nakarelate ako dito nung minsan na sa kagustuhan natin na mapabilis yung proseso, may pangako tayo. Alam natin na galing sa ating kapitan, si Jesus. Pero minsan pinapabilis natin yung proseso, tinatry nating tulungan si Lord. Ayan. Ang tamang pagtulong sa ating Panginoon ay magtiwala sa Kanya. Meron kasing isang instance na si Abraham at si Sarah ay pinangakuan ng Panginoon ng isang anak. So akala nila, boom, pregnant. Pero it took them years bago po mangyari yun, kapag inaral niyo po sa Genesis. At dahil doon, siguro medyo nainip si Sarah. Tao lamang po, tao lamang po din tayo, naiinip, minsan nauubos yung pasensya, minsan nangangamba dahil sa mga nakikita natin sa harapan. Pero ano ulit sabi sa Hebrews 6, nasa ng pag-asa? Nasa harapan. So kahit may suliranin ka dyan, kahit may mga bagay na hindi ka patiyak, kahit may mga pangamba ka, ano pa rin ang nasa iyong harapan? Ang pag-asa na galing sa Panginoon. Pero si Sarah, tinulungan niya ang Diyos at dahil doon nagkaroon ng Ishmael. Huwag po nating hayaang mangyari yun. Yung mga bagay na yun nasa Biblia para maging example natin na hindi din natin tularan. Pero tapat pa rin ang Diyos. Sabi rin yan sa salita ng Diyos, kahit na tayo ay nawawala ng pananalig sa Kanya, siya pa rin po ay nananatiling tapat sa buhay natin. Ganon po kagrabe ang habag niya para sa atin na kahit ikaw ay magkamali, kahit ikaw ay madapa, kahit ikaw ay umalis, panandalian, pag ikaw ay bumalik sa Kanya, buong-buo pa rin yung pagtanggap niya sa'yo. Kaya huwag kang mag-atubili. Kung merong pagkakataon, kung merong taon na sasabihin mo, Lord, ibibigay ko na yung buong buhay ko sa'yo. Sayong-sayo na, Lord, yung puso ko, yung lahat ng mga yaman ko, Lord God. Hindi lang yaman na pang financial po, pati yung aking talent, pati yung galing na abilidad ba. Lord, let it be this year. Let this be this 2025. Wag na po kayong mag-atubili. Wag yun ang patagalin. Amen? So sabi rin po sa Romans 5:1-5, gusto ko pong basahin to dahil napakaganda po. Kaya't yamang tayo itinuring ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong pakikipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan sa Diyos, sa pamamagitan din niya, ay nabuksan ang daan upang tamasahin natin ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil dito ay nagagalak tayo. So yung pag-asa na meron tayo ay nagdudulot ng kagalakan po.
Dahil na rin sa pag-asang makikibahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi lamang yan, nagagalak din tayo, ito yung klase ng pag-asang meron tayo. Hindi siya yung asa na, asa. Hindi, nagagalak din tayo sa mga pagdurusang ating nararanasan, nag-iiba na yung pananaw mo kapag meron ka ng mga hinaharap na mga higante, kapag meron kang mga hinaharap na, teka lang Lord, parang may Goliath dito, ano pang kailangan kong gawin? Nag-iiba na. Masasabi mo rin na sino ba tong higante na to? Anong karapatan niya? Ang kapal ng mukha mo para pigilan ako na anak ng Diyos. Ganon na ang magiging pananaw mo dahil buhay yung pag-asa mo. Ganon ka na ngayon, magiging sandata yung pag-asa mo. Hindi lang yan na parang, ano kaya? Hindi na siya yung punong-puno ng agam-agam pa. Amen? Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagdudulot ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ibinuhos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Sa pananaw natin minsan parang ang tagal, pero ang Panginoon mismo ang nasa navigation bridge. Ang navigation bridge, yun po yung tawag sa control room ng isang barko. At doon nakikita lahat, detalye, radar, everything. Tayo, we're just taking up our place. Yun lang naman ang hinihiling ng Panginoon sa atin na you take your place. Natayuan mo, panindigan mo kung saan kanya tinawag. Kung dyan kanya sinabi, anak, dito ka muna, hayaan mong ako yung kumilos, dyan ka lang. Magtiwala ka sa Kanya. Amen? Pangalawa, meron tayong kakapitan. So una, meron tayong kapitan. Pangalawang K, yaman na natin, 2K na. Meron tayong kakapitan. At ito ang pangako ng Panginoon. Sabi sa Juan 16-20, si Jesus po yung nagsasabi nito, sandali na lang at hindi na ninyo ako makikita. Ito yung mga panahon na bago siya pumunta sa krus. So kausap niya yung kanyang mga disipulo dito. At sandali pa, muli ninyo akong makikita. Kaya ilan sa mga alagad ang nagsabi sa isa't isa, anong sinasabi ni Jesus? Paraphrase, hindi nila maintindihan yung sinasabi ni Jesus. So pinaliwanag ng Panginoong Jesus sa kanila sa verse 18. Anong ibig niyang sabihin sa sandali na lang? Hindi natin alam kung ano ang sinasabi niya. Alam ni Jesus na ibig nila siyang tanungin. Kaya sabi niya sa kanila, pinag-uusapan ba ninyo kung ano ang ibig kong sabihin? Ang galing ni Lord, no? Alam niya actually yung mga tanong natin. Kaya wag po kayong mahiya na lumapit sa Kanya. Wag po kayong mahiyang magtanong. So, tinitiyak ko sa inyo na kayo'y iiyak at tatangis. Wait lang, Jesus, akala ko ba puro lang saya, puro lang ligaya. Pero, ito po yung biblical hope. Na sa kabila ng mga hamon sa buhay, sa kabila ng mga hindi inaasahang bagay, umiyak ka man, pero panandalian lang yun. Dahil meron siyang mas dakilang ihinanda para sa'yo. Yun po ang kaibahan natin bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano. Tayo ay ibinuklod ng Panginoon sa ganung paraan. Iba tayo sa mundo. Iba tayo umasa. Dahil ang pag-asa natin ay nakatuon sa salita ng Diyos at sa presensya niya at sa pangako niya sa buhay natin. Kaya kahit na hirap ka na minsan, Lord, paano mababayaran lahat ng mga kailangan ko, mga pantustos ng aming pamilya sa susunod na taon? Lord, ito yung sabi sa ekonomiya, ano ang nasa harap mo uli? Ano ulit yung nakikita ng Diyos? Pag-asa. At yun din ang nasa harap mo na siyang nakikita mo. Amen? Sabi sa 2 Corinthians 4:7-10, kabi-kabila ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nadudurog, nalilito, nahihilo, kung nasan ba ako, ngunit hindi nanlulupaypay. Pinag-uusig, ngunit hindi pinapabayaan, pinababaksak, ngunit hindi nawawasak. Grabe, ang gandang tema nito. Pinababaksak ngunit hindi nawawasak. Dala-dala ninyo sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang mahayag din sa aming katawan ang buhay ni Jesus. Minsan kasi gusto lang natin yung, okay lang ba?
Minsan sasabihin natin na, Lord, I just want to identify with you in this manner. Puro saya, puro ligaya. Pero to be fully identified with our Jesus, kasama nun yung pagkaintindi natin sa mga paghihirap. Pero kaya nating gawin yun dahil siya mismo naging tao. Naranasan niya yun. Naranasan niya lahat ng sakit, para masabi natin sa ngayon na ang ating tagapagligtas ay naiintindihan tayo ng lubusan. Ganap niya tayong nauunawaan, kaya hindi ka talaga nag-iisa. Hindi lang yun motto na maganda. Yun ang katotohanan. Hindi ka nag-iisa sa buhay na ito. Amen? Meron akong gustong ikwento sa inyo. Okay lang po ba? Medyo mag-overtime. Ito kasi sa tingin ko maraming makaka-relate dito eh. Meron kaming outing ng magkakaibigan dati. Ito sila, kaway naman kayo dyan. So nagbatangas kami nung August, I think July or August this year. Tapos nag-swimming kami. Ako marunong naman ako lumangoy. Tapos meron pa kaming, kasi Enelcom, si Steph, ayan. So meron kaming daladalang life vest. So naka-life vest kami, meron kaming goggles, kumpleto kami ng gear. Tapos may first aider pa kami. Pero for some reason, nung nandun na ako sa gitna ng dagat, kasi lumuluwang yung life vest ko na suot. So sabi ko, teka lang, nagpapanik na ako. Tapos sabi ko, Lord, wait lang. Tapos nag-sink in sa akin, hala, nasa gitna ako ng dagat. Hala, baka merong octopus na hilahin ako pa ilalim. Yung mga irrational fears, ewan ko ba? Ako lang ba? Pero yun yung mga na-imagine ko na nung time na yun. Hala, baka may pating, baka bigla akong kunin, alurin ako ng dagat. Pero, nakalimutan ko na meron kaming mga magagaling lumangoy. Meron kaming mga first aider doon. Meron akong suot. Tas meron pa kaming yung mahaba na parang dock, floater. So parang lahat ng kailangan ko sa pagkakataon na iyon ay dapat panatag yung loob ko. Pero internally, nagpanik ako. So yung mga desisyon ko naglabo-labo na. Hala, anong gagawin ko? Gusto kong bumalik sa shore, malayo na nga kami. Tapos, ginawa yung teaching moment ni Holy Spirit sa akin. Cats. Hindi ganun si Holy Spirit. Cats. Relax, anak. Kalma. At minsan ganun po sa buhay natin. Lahat ng kailangan natin para mabuhay dito sa mundo, meron na tayo. Lahat ng mga pangangailangan natin, anointing, God has given that to us. Binigyan niya tayo ng provision of grace. Binigyan niya kayo ng karunungan para magdesisyon ng naayon sa kanyang kalooban. Tama po ba? Pero minsan nagpapanik pa rin tayo. Sa ganong sitwasyon, ang pinakamainam na gawin, peace be still. Okay na po. Peace be still. Ang pag-asa na nadudulot ng ating Panginoon, ng mga pangako niya at ng presensya niya, na pinanghahawakan natin at kinakapitan natin, ito po yung dulot niya. Binibigyan kayo ng kapahingahan. Merong pagka-mahinahon na taglay. Hindi mo maipaliwanag yun eh. Kasi yun nga, pwede nga na may octopus talaga na biglang hilahin ka pababa, di ba? Pwede naman eh. Pero meron kang kahit anong mangyari, Panginoon, alam ko na kasama kita. May ganong klase kang kakapitan. Amen? At pangatlong K, napakayaman na natin, 3K. Mayroon tayong katibayan. At ano lang po ito, pangpukaw lang ng atensyon natin dahil ang pangatlong K na katibayan, ito po yung ating pananampalataya. Hebreo 11, verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hanggat may natatanaw ka, tuloy ang buhay. Kung ano ang larawan na nasa isip mo, again, ang batayan ay ang salita ng Diyos, tama? Isinasalamin mo yon sa buhay mo. So kung ang larawan na nasa isip mo na ayon sa Diyos ay maganda,
Ang buhay mo, kahit ano man yung nakapaligid sa'yo, alam mong maganda ang tinatahak mo. Amen? Magkakaroon ka ng grace, magkakaroon ka ng pasensya, magkakaroon ka ng ganong klaseng pananampalataya na kung sakali mang hindi mangyari ito, Panginoon, alam kong makakaasa pa rin ako sa iyo. Ganong klaseng pag-asa ang nilalaman ng mga anak ng Diyos. Amen? Sabi po sa Colossus Chapter 1, verse 23, kung kayo nga'y nananatili sa pananampalataya, naninindigang mabuti, matatag at hindi natitinag sa pag-asang mula sa Ebanghelyo. So ganito rin po ang ating posisyon sa ating buhay. Magtatapos po ako dito sa kwento na ito. Ulit po, ano yung 3 K na yun? Meron tayong kapitan, meron tayong kakapitan, at meron tayong katibayan. Ito po ang dulot ng pag-asa na meron tayo sa Panginoon. Sa Genesis 35, and dito po ako magtatapos, ito po yung kwento ni Raquel, na siya po ay asawa ni Jacob. Si Jacob yung tinawag ng Panginoon para siya ay pinangalanan maging Israel. At sa kanya po nagmula yung mga 12 tribes of Israel. Yan po, for background. So yung time na yon na nanganganak si Raquel, actually yun po yung huli niyang anak na dahil namatay siya habang siya ay giving birth. At sabi po dito sa verse 18, nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Ben-Oni. Ang ibig sabihin po ng Ben-Oni ay son of my sorrow, anak ng aking kalungkutan. Pero ang ipinangalan naman ni Jacob dun sa sanggol ay Benjamin. Ang ibig sabihin naman ng Benjamin ay anak ng aking biyaya, son of my blessing. So namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Ephrata, na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Raquel. Verse 21, gusto ko pong makita nyo ito. Verse 19, anong ginamit na pangalan dito? Verse 19 and 20, si Jacob ang naglibing. Pero sino ang nagpatuloy ng paglalakbay? Si Israel. At nagkampo sa kabilang panig ng tore ng Eder. Ben-Oni to Benjamin. Jacob to Israel. Malungkot yung nangyari. Hindi ko po alam yung mga kwento nyo, pero alam ng Panginoon. Iba-iba yung mga pinagdaanan natin. Marahil sa inyo, hindi nyo tinatapos yung 2024 ng, masaya. Pero may pag-asa. Binigyan ka ng kapangyarihan at ng otoridad at ng abilidad ng Panginoon na makita ang mga bagay na hindi lang kung ano yung nararanasan mo, pero beyond that. God has given you the ability to see beyond because of the hope. Because we have the living hope, Jesus. Kaya kaya mong tawagin ang sitwasyon mo ayon sa kanyang salita. At yun po ay inyong desisyon. Marami po tayong mga desisyon na kailangan nating gawin sa 2025. Kami po dito ngayon, at one point sa aming buhay, tinanggap natin si Jesus, tama ba? Tayong lahat yon. Pero araw-araw yung desisyon na ginagawa natin para patuloy tayong sumunod sa Kanya. Hindi po natatapos yon sa buhay natin. Maaari po ba tayong tumayo ngayong hapon? Gusto ko pong i-honor itong pagkakataon na ito. Hindi pa po tayo tapos. So kung maaari pong dito po muna tayo, i-honor po natin ang presensya ng Panginoon. Gusto ko po kayong ipagdasal at kung meron man sa inyo na unang beses gagawin ang desisyon na ito, ayoko pong palampasin. Desisyon para gawing totoo sa inyo, gawing Diyos sa tagapagligtas ng buhay ninyo, ang buhay na pag-asa at ang pangalan niya ay si Jesus. Maaari ko po bang makita ang inyong mga kamay?
Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong mga kamay. Marahil nagawa niyo na to dati, pero sabi niyo, Lord, pagpasok ng bagong taon, gusto ko po mas lumalim pa sa inyo. Panginoon, gusto ko pong mas makita, mas maintindihan ano yung kalooban mo para sa akin. Ito po yung pagkakataon na iyon. Oh, salamat Diyos. Sabay-sabay po nating sambitin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa buhay mo. Salamat na ikaw ay dumating. Kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aking kasalanan. At dahil sa muli mong pagkabuhay, meron din po akong buhay. Ngayon ay binibigay ko ang aking buhay at puso sa iyo. Maging Diyos sa tagapagligtas ka ng buhay ko. Ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Salamat Panginoon. Maraming salamat Diyos sa inyo pong pag-ibig, sa inyong pag-asa na pinupuspos mo kami araw-araw. Salamat sa iyong banal na Espiritu, Lord, na patuloy kaming tinuturuan, ginagabayan para lakaran namin ng tuwid at ng matapat ang inyong mga plano sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Ito po ang pangakong aming kakapitan. Kayo po ang aming Kapitan Jesus at kami po ay may katibayan dahil kami ay nananalig sa iyo araw-araw. Sa inyong pangalan at lahat tayo ay magsabi ng Amen at Amen.